Magandang gabi sa ating lahat. At papuri po para sa Lord sa gabing ito. Ano man ang mga pangyayari sa buhay ng bawat isa, tayo po ay magpapatuloy na mag-aral ng salita po ng Lord, magpapatuloy na maglingkod sa Kanya. Makipagbukas po kayo sa akin sa libro po ng Mark. We will continue to study the book of Mark sa chapter 6, verses 14 to 29. Nakarating kay Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat nakilala na siya ng maraming tao. May mga nag-aakala na si Juan na taga-bautismo ay muling nabuhay, kaya si Jesus ay nakakagawa ng mga himala. Ngunit mayroon ding nagsasabi na siya si Propeta Elias, at may iba pang nagsasabing siya'y isang propeta katulad ng mga propeta noong unang panahon. Nang ito'y marinig ni Herodes, sinabi niya, siya ay si Juan na aking pinapugutan ng ulo, muli siyang nabuhay. Si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. Ang babaeng ito ay pinakasalan at kinasama ni Herodes bagamat ito'y asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, labag sa batas na kasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. At dahil dito, si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay, ngunit hindi niya ito magawa. Sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juan. Itinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal at sinisikap niyang huwag itong mapahamak. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan kahit labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Subalit nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Si Herodes ay nagpahanda ng malaking salo-salo at inanyayahan niya ang kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo at mga panauhing mayayaman ng Galilea. Nang pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Naipangako rin niya sa dalaga na ibibigay niya kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihingin. Kaya't lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano po ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan na taga-bautismo, sagot ng ina. Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari at sinabi niya, ang nais ko'y ibigay ninyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na taga-bautismo na nakalagay sa isang pinggan. Labis na nalungkot ang hari, subalit dahil sa kanyang sumpang narinig ng mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang kawal na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod nga ang kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for your word, O God, that this is a story of John the Baptist that truly happens, Panginoon, sa mga panahon na narito po kayo sa lupa. Maraming salamat sa buhay na ito na naitala, Panginoon, sa libro po ng Mark upang amin pong aaralin, titignan, upang magbibigay po sa amin ng kalakasan na magpatuloy na maglingkod po sa inyo. Whatever the cost, O God, of our faith, whatever the cost, Panginoon, ng aming pong paglakad bilang mga mananampalataya, nawa, O God, ang buhay ni Juan ay maging silbi sa amin na inspiration to go forward, Panginoon, at mapalakas ang aming pong mga pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng inyo pong ginagawa sa buhay po namin. Holy Spirit, may you teach us tonight and may you help us tonight to understand your word. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid, as we see yung
binasa po natin kanina, maraming mahihirap na desisyon sa buhay sa buhay natin na pinagdidesisyon natin. Minsan, ang pagtindig, di ba, doon sa katotohanan ay may kapalit. At minsan hindi mahirap siyang bitawan. Nabasa natin sa gabing ito ang malungkot na pangyayari sa buhay po ni Juan na taga-bautismo, isang taong nanindigan sa katuwiran, ngunit nagbayad, di ba? Ang pinakamataas na halaga, yun yung kanyang buhay. Dahil siya ay nanindigan lamang. At ang kwentong ito, mga kapatid, ay magtuturo po sa atin tungkol sa panganib ng kasalanan, tungkol sa panganib ng kayabangan, tungkol sa pagiging righteous, at pagiging, kung ano yung halaga, mga kapatid, ng pagiging matuwid ng isang tao. At nakita natin that the work of the Lord spread to all places. At nakita natin last Saturday, di po ba, na isinugo ni Jesus yung kanya pong the 12 na alagad, yung 12 ay isinugo niya, at nag-preach sila, nag-preach, nagbahagi ng salita ng Lord, nagpagaling ng mga may sakit, at it reached Herod Antipas. Na-reach ng pandinig nitong si Herod ang mga bagay na ito. At some say, this was John the Baptist na muling nabuhay. Na kaya si Jesus ay nakakagawa, di ba, ng mga miracles and wonders kasi sinasabi ng iba na nabuhay na muli si John the Baptist na pinapugutan nitong si Herod. Some say, siya si Elijah. Diba? Kasi sa mga Hudyo, hinihintay nila na si Elijah ay babalik according to Malachi 4:4. See, sabi niya dito, I will send you to the prophet Elijah before that great and dreadful day of the Lord comes. So, some say this was Elijah, and some say it's an old prophet, mga propeta ng mga nagdaang panahon. At narinig po ito ni Haring Herodes, si Herod Antipas, ang tungkol sa mga himala na ginawa ni Jesus at yung patungkol sa katauhan nitong ating Panginoon. At according to the book of Luke, in-insight kasi doon yung state ni Herod nung narinig niya yon. Nababagabag siya. Why? Bakit nababagabag itong si Herod Antipas? It reminds Herod yung kanya pong ginawa dito po kay John na pinapugutan niya ng ulo. He did things evil to this man who just stand firm doon sa righteousness and willing to rebuke, di ba, yung kamalian ng hari po ng harip na ito. Na ipinapakita nito, mga kapatid, sa kwento po na ito, na dahil sa kanyang ginawa, di ba, dahil sa nabalitaan na yun na muling nabuhay si John the Baptist, na ipaalala sa kanya yung kanyang ginawa, at hindi siya mapanatag. Hindi siya mapanatag na kung titignan natin, mga kapatid, ito yung nagagawa kasi ng kasalanan eh. Diba? Kung nakakagawa tayo ng kasalanan, nakakagawa ang isang tao ng kasalanan, hindi ka talaga patatahimikin, lalo na tayo na mga mananampalataya that we believe that the Holy Spirit is within us. If we make mistakes, if we make sins against God, if we disobey the Lord, mga kapatid, hindi lang talaga tayo patatahimikin ng ating pong konsensya. Hindi tayo patatahimikin ng banal na espiritu hanggat hindi tayo lumalapit. Ang kagandahan kasi, mga kapatid, tayo na mga mananampalataya, ay meron tayong Diyos. Diba? Meron tayong mediator. At halimbawa na lamang nitong si Herodes, diba? Yung kasalanan sa kanya ay nagdudulot lang talaga sa kanya ng pagkabagabag. Hindi mapakali. Ano ba? Ito yung guilt eh. Ito yung dinudulot ng kasalanan sa isang tao. Hindi ka talaga mapakali kapag nakagawa ka ng kasalanan. And
sensitive ka, di ba, marinig ka lang, di ba, akala mo ikaw na yon, di ba? At sometimes, you fear, anxiousness, depressed. Yan yung mga naidudulot, di ba, ng kung tayo po ay nakakagawa. And the good thing to us Christian, and even to those who doesn't believe, di ba, may ino-offer kasi ang Lord eh. May ino-offer, there is a remedy na na-reach na nga nitong si Herod, di ba, yung patungkol po kay Jesus, na ino-offer niya. Di ba, ino-offer niya, the message is there, the miracles and wonders is there, na magpapatotoo na itong si Jesus ay Messiah. That can heal. He can heal spiritually. Pero nabagabag lang itong si Herod. He doesn't, probably, nabagabag siya dahil sa kanyang ginawa dito kay John the Baptist. Pero tayo, there is a remedy na ibinibigay po ng ating Panginoon. Ang tunay, di ba, na pagsisisi ng isang tao at ang pagpapatawad po ng Diyos sa bawat isa po sa atin, ibinigay ng Diyos Ama as the communion remind us tonight. Di ba? Ang ginawa po ng ating Panginoon. Pero sabi sa 1 John, mga kapatid, ang sulat ni Juan, sabi niya, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit, ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan. Patatawarin tayo. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. And the next, yung mga sumunod na encouragement ni John, sabi niya doon na sinusulat ko sa inyo ito mga kapatid kasi I want to encourage you not to sin. Diba? At kung, sabi niya, magkasalaman kayo, remember this. We have this mediator named Jesus Christ. We have this mediator. Kaya nga tayo mga kapatid, we have the Lord Jesus Christ, our mediator sa mga panahon na tayo po ay nagkakasala. Kasi hindi naman natin po pwedeng sabihin na perfect tayo kasi hindi naman tayo mga perfectong mga mananampalataya. We always sin against the Lord. There is some point in our lives that we disobey, di ba? Ang ating Panginoon. But the good news is, there is a mediator. The good news is, we just need to humble ourselves. The good news is, tunay na pagsisisi at tunay na paglapit po sa Panginoon. And the good news is, patatawarin po tayo ng Diyos. At sa buhay ni Herodes, di ba, hindi siya, wag nating itulad, di ba, yung ating sarili sa kanya. Kasi si Herodes ay wala po siyang, even though he loves to hear John. Sinabi sa scripture, he loves to hear John. Pero, alam niyo yan, yung kanyang buhay ay very compromising, di ba? Yung panganib ng pakikikompormiso niya doon sa ginagawa ng kanyang kinuhang asawa ng kanyang kapatid. At yung even in his ruling sa mga kapanahunan po niya. Yung kanya pong mga compromise, di ba, na ginagawa in order to gain yung kanya pong pangsarili, di ba, na interest sa Galilea. Kasi he ruled Galilea sa mga kapanahunan po na iyon. So, there is danger, mga kapatid, sa pagkiki-compromise sa mga ginagawa ng mga tao sa kasalanan. Kinukompormiso natin yung ating sarili. At itong si Herodias, di ba, na asawa nitong si Philip, na kinuha, di ba, nitong si Herod Agrippa. Herodias, isa po siyang anak ng half-brother. Anak siya ni, parang apo siya ni King Herod the Great. Tama ba? Ang kanyang tatay ay si isinulat ko Aristobulus. Ang pangalan ng kanyang tatay, and si Aristobulus po ay half-brother
nitong si Philip, at nitong si Herod. So, itong si Herodias, mga kapatid, ay pamangkin po nila. Pamangkin ni Felipe, pamangkin ni Herod na inasawa na. So, in their relationship, incest lang talaga. Yung relationship na yan, hindi lang yung pagkuha talaga there is something wrong. Diba? Sa mga relasyon nila, sa mga kapanahunan po na iyon. At itong si John, mga kapatid, hinarap niya itong si Herodes upang talagang i-confront, di ba, na mali yung kanya pong ginagawa. At meron siyang, alam niyo yan, may lakas lang talaga ng loob itong si John the Baptist na mag-rebuke dito po sa tao po na ito, na sinabi nga niya dito sa scripture, labag sa batas, di ba? Labag sa batas si Herod Agrippa, kasalanan niyang ginagawa mo, na kinukuha mo yung kasamahin mo, yung asawa ng iyong kapatid. At dahil dito, dahil sa statement na yon, dahil sa confrontation na yon, nitong si John the Baptist kay Herod, nagalit itong si Herodias at gusto niyang ipapatay itong si John the Baptist. At ganyan pa man, di ba, natatakot itong si Herod na gawin na ipapatay itong si John kasi nga he see John as banal na tao, kinikilala ng mga Hudyo, di ba, natanyag na propeta. And also he loves to listen, di ba? Sinabi dito na gustong-gusto niyang makinig kay John, at kahit na labis siyang nababagabag doon sa mga sinasabi nito, gusto pa rin niyang makinig. Alam niyo yung mga kapatid, there are also people na gusto lang makinig pero ayaw sumunod. Marami sa mga kapanahonan na ito, they acknowledge na tama naman talagang makinig sa salita ng Lord. Tama naman talagang talagang pakinggan mo kasi mabuti naman yung mga yung salita ng Lord. But when the obedience, di ba, is asking for them, ayaw na nila. Hindi na nila gusto. At itong alam natin, di ba, na itong Herod ay nakikikompormiso sa lahat ng ginagawa ng kanyang asawa. Diba, lahat ng kanyang gagawin, diba, ay compromising kahit sa kanyang ruling. Itong si Herod, mga kapatid, in the history of his ruling, compromising siya na tao, people pleaser siya na tao sa mga kapanahunan yun. Na makikita natin sa bagay po na iyon, mga kapatid, na kapag tayo ay nakikikompormiso sa kasalanan, hihina lang talaga yung ating paninindigan sa tama. Now, when the time, di ba, na sasabihin na, okay lang naman to hindi naman to masyadong mabigat, uupo ka lang naman dito sa mga nag-iinuman. Di ba? Or, a-attend ka lang naman dito sa mga party. Party lang naman ito ng mga, but you compromise. Di ba? Habang nakikikompormiso tayo, mga kapatid, sa kasalanan, sa mga ginagawa ng mundo po na ito, humihina lang talaga yung ating paninindigan kung ano yung tama at itinuturo ng Lord sa mga mananampalataya. Kaya nga, beware. Dapat tayong maging aware sa lahat ng inoohan natin, sa lahat ng pinupuntahan ng ating pong mga paa, sa lahat ng iniisip ng ating isipan. Kailangan po natin na tignan kung tama ba ito, naaayon ba ito sa nais ng Lord, tama ba ito bilang paglakad ko bilang isang mananampalataya. At maraming tao ngayon, sa mga kapanahunan ngayon, mga kapatid, ang nakakaalam sa katotohanan, nakakaalam sa kung sino ang Diyos natin. Pero ang nakakalungkot, mga kapatid, ayaw nila na maglingkod. Ayaw nila na mag-share. Natatakot sila sa tao kung ano yung sasabihin ng tao sa kanila. Natatakot sila na kalabanin yung mali para manindigan sa tama. Kahit na alam nila,
Di ba? Yung katotohanan patungkol po sa Diyos. Maraming mga tao ang ganito, or their personal interest. Yung kanilang mga personal, di ba, na interest sa kanilang pong mga buhay. So, those are the danger, mga kapatid, those are the danger lang talaga ng isang tao na makikompormiso. Di ba, sa ginagawa ng mundo po na ito, hindi ka lang talaga mananalo, kapatid. Hindi po tayo mananalo if we compromise. Matatalo tayo. Tayo ang manghihina, tayo po ang hatan. Kasasabi nga ni Paul sa kanyang sulat, I think it's in Corinthians, yung mga relationship, nakala mo ba, sa tingin mo ba, makukuha mo yan na asawa mo na maglingkod? No. Diba? Kaya nga, sa mga kapanahunan na ito, lagi-lagi tayong pinapaalalahanan ng Lord na don't compromise your faith. We don't compromise. Don't be misled. Sabi sa Corinthians, don't be misled. Bad company corrupts good character. Diba? Bad company corrupts good character. Kaya nga mga kapatid, hindi lang talaga mananalo ang mga taong compromising. Kahit ang iglesia, diba, na nakikikompormiso sa ginagawa ng kanilang mga member na hindi tama, they just look at them and do what you want as long as you are coming in the church and you have a perfect attendance, and that's it. That they are afraid to confront these people what they are doing. What they are doing wrong sa kanila pong paglilingkod. At yun po yung nakakalungkot sa mga iglesia sa mga kapanahunan na ito. And the good news that I can probably kung ako lang to, that I can boast, because this is the work of God, that this church, kahit konti tayo mga kapatid, I can boast to people, and I can boast to Christians, that we have the standard, not compromise, na hindi tayo po pwedeng tignan na lang yung kapatid na nagkakasala, na walang ginagawa. Di ba yung mga leader sa iglesia, walang ginagawa, yung mga member ng iglesia, to confront and to talk to those people. At one thing na may pagmamalaki natin yan sa iglesia ito, na magbibigay sa atin ng encouragement, kahit na konti lang tayo, but we have the quality for being a good Christian, being a good steward to this church, na ibinigay po sa atin ng Lord. So, magbibigay yun ng kalakasan. Minsan, mga kapatid, di ba, nakakapanghina naman talaga. When we see that no one is coming in the church, where are they? Saan yung mga kapatid? Pero ang salita ng Lord ay malaking bagay upang makapagbigay sa atin ng encouragement na tayo po ay maging malakas, magpatuloy, magpanalanginan, at mag-encourage, di ba, sa bawat isa po sa amin. Hanggat hindi pa dumarating ang Lord, mga kapatid, magpapatuloy ang iglesia nito. Magpapatuloy ang bawat isa po sa amin. Saan mo tayo dalhin ng Lord? God will send someone to take care of His church. Hindi ito pababayaan po ng Lord. At ano pa? If you compromise, mga kapatid, trouble lang ang kapalit niyan. If you compromise, trouble. The ending, di ba, yung ending po ng mag-asawa na ito, magkabit na ito kasi kinuha lang naman ni Herod kay Philip. Ito si, so they are not, kabit lang sila. Kabitan lang sila. So, alam niyo po ba ang ending ng dalawang ito? The ending of Herod Agrippa at saka si Herodias was not good. Na-exile po sila. Hindi sila nakapagpatuloy na malakas na leader, na-exile sila. So, trouble ang hatid ng compromising, mga kapatid. So, sabi sa Proverbs 13:20, walk with the wise and become wise. Associate with fools and get in trouble. And you know what? You know how to be wise. Mga kapatid, alam niyo ba kung ano gusto niyo bang maging wise? Or you know how to be wise?
according to according to the word of God, di ba? Ay, may sinabi po ang Lord, di ba? Sa pagiging wise. Sabi na, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So those who fear the Lord, mga kapatid, yun ang piliin mo. Yun ang piliin natin. Kasi there are wisdom in those people. There is wisdom in those people who are the fool. Those who doesn't fear the Lord. But those who fear the Lord, mga kapatid, matatagpuan mo ang wisdom. Kasamahin mo yung mga taong yon. Mga kapatid, paalala sa bawat isa po sa atin. Huwag tayong makitim, don't team up to the unbelievers. Team up to those who fear the Lord. Paalala yung bawat isa po sa atin, don't team up for those unbelievers na iguguyo lang tayo doon sa kapahamakan. Don't compromise our faith. At talagang hindi tayo magtatagumpay. Hahatakin at hahatakin tayo. Huwag nating hayaan or huwag nating hayaang pigilan tayo, di ba, ng mga tao po na ito or the fear that we have or yung mundo na ito para hindi manindigan sa katotohanan. I encourage all of us na manindigan lang tayo, mga kapatid. And we might not see, di ba, the result, yung ating pong pagpaninindigan, pero hindi ako naniniwala, mga kapatid, na hindi yun makikita pagdating ng panahon. Mamatay man tayo at hindi na natin nakita, but the people will remain. They will see the result ng ating pong paninindigan. Mamatay man tayo, sasabihin ng iba, maiiwan mo, namatay yan ng may paninindigan sa katotohanan. Parang si Andres Bonifacio. Parang si Andres Bonifacio. So, alam niyo, mga kapatid, kung ano yung kayang gawin, as Herodias, nakita natin yung kanyang puso na punong-puno ng galit. And this is the thing that a heart that full of anger and full of sin. Yung kayang gawin ng pusong pinatigas na ng kasalanan. Yung pinatigas na ng kasalanan, itong si Herodias, ginamit niya yung kahinaan nitong si Herodes, di ba, na people pleaser. Nakita niya na may nakita siya na pagkakataon upang maipapatay itong si Juan Bautista. Habang sila nagdiriwang, di ba, sumasayaw-sayaw itong si Salome. Salome yung anak ng pangalan niya, Salome. And those dance, mga kapatid, hindi yung dance na makikita lang ng parang, kung alam niyo yung strip dance sa mga clubs, ganon ang sinayaw ni Salome. Kaya itong si Herodes at yung mga panahon, mga pinuno, mga mayayaman sa Galilea, tuwang-tuwa sila. Doon, yun ang kinatutuwa nila na mga sayaw. Kaya nga kahit na yung kalahati, Salome, ng kaharian, ibibigay ko sa iyo. Such masyado naman itong si Herod Antipas. Very lustful yung dance nitong si Salome. At nangako nga itong si Herodes na kahit anong hilingin ng babaeng ito, ng dalagang ito ay ibibigay. Ibibigay niya. At ang batang ito, ang dalagang ito, hindi niya alam yung kanyang hihilingin, kaya pumunta siya sa kanyang ina na si Herodias. Ina, ano ang aking hihilingin? And that's it. Herodias was full of anger. Kinimkim niya yon kasi ayaw niyang pakinggan yung confrontation nitong yung pagre-rebuke nitong si John sa kanilang karaswaan, sa kanilang mga ginagawang kamalian. Diba? Ayaw niyang pakinggan yon. So nakita niya, oh, this is the time. Diba? Na maibanat ko na ang inis ko sa taong ito. Diba? Ang galit ko sa taong ito. Kaya inidyukan niya ang kanyang anak. Diba? Na ipapatay yung ulo nitong si John the Baptist. Alam niyo yung mga kapatid, ito yung nagagawa ng kasalanan na pinatigas na
di ba? Yung puso mo na tumigas na sa kasalanan, you take advantage to people. You take advantage to the weakness of the people. At hindi lang yon, nililid mo pa yung iba sa pagkakasala. Nililid mo pa yung iba sa pagkakasala. Kaya nga, kagaya nga pinaalala natin kanina, yung pagkukompormiso sa mga klaseng tao na ganito, mga kapatid, na punong-puno, di ba, na pinatigas na ng kasalanan yung kanila pong mga puso. Eto, ang mga tao po na ito, ililid ka. If you compromise yourself to this kind of people, mapapahamak ka. Mapapahamak lang talaga ang tao, di ba, na susunod sa kanya. Itong si Herodias, di ba, ay hinayaan niya yung kanyang sarili na magpalamon sa galit. At pati yung kanyang anak, dinamay pa niya. Alam niyo mga kapatid, yung mga kasalanan natin, kapag hindi natin pinigil yon, kapag hindi natin kinayaan lang natin dyan, at inalagaan natin, di ba, yung mga kasalanan natin sa atin pong mga buhay, magdudulot ito ng kapahamakan sa atin. Kaya nga pinaalala sa scripture, di ba, kanina na binasa po natin sa libro po ng John, kung sinasabihin mong hindi ka nagkakasala, wala sa iyong katotohanan. But, you know, there is Christ. Na kaya nga i-confess mo yung kasalanan mo, di ba, at there is Jesus Christ, our mediator, na magbibigay sa atin, di ba, ng kapatawaran. Our mediator is the Lord. Our Lord Jesus Christ. Kaya nga sa atin, probably we have something, di ba, na sabi natin hindi natin nagagawa, or mga kasalanan na tinatago natin, or mga nagawa natin kasalanan sa ating mga buhay, or yung mga hindi natin pagsunod sa Lord, di ba, na dapat ay sumunod tayo, pero mas inuna nating bigyan, di ba, ng halaga yung ibang bagay kaysa sa Panginoon. It's always us, mga kapatid, our decision and our choices. May choice itong si Herod at si Herodias. When John confronted them, they have the decision and they have the choice. Kung magpapakumbaba po sila, kung didinggin nila yung confrontation, yung rebuke po yun ni John. But they choose, di ba, na hindi makinig doon sa sinasabi ni John sa kanila. And as Joshua told to the Israelites, sabi niya, kung maalala natin, gusto ko lang i-share. Sabi niya, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your forefathers served beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Joshua chose to serve the Lord. It's always our choice, mga kapatid. Kaya nga, kung may choice ka, na huwag magkikompormiso sa ang iyong pananampalataya, choose not to compromise, mga kapatid. Bantayan natin ang ating mga puso, ang ating isipan, ang ating sarili, laban sa kasalanan, upang hindi tayo maging katulad nila Herodias, na nilamon na ng sama ng loob, nilamon na ng paghihiganti at galit. And I wanted to share you this one. Keep away from anything that might take God's place in your heart, mga kapatid. Ulitin ko po, take away from anything that might take God's place in your heart. Napakahalaga po yung mensahe na ito sa bawat mananampalataya because God's first thing foremost sa ating pong mga buhay. Nurture your spiritual life with the Word of God and prayer. Let us nurture, mga kapatid. Kaya nga, we encourage people, we encourage yung atin pong mga kapatid, join us with sa atin pong pagsasama-sama sa Bible study, in our prayer meeting. Hindi po nagkukulang ang iglesia na palagi tayong paalalahanan, palagi tayong sabihan sa mga bagay po na ito. Ano po ba ang masigit na mahalaga?
ang pagpapasaya sa tao o sa Diyos? It's your choice, di ba? Choice natin yun kung ano yung mas mahalaga po sa atin. Bagamat itong si nalungkot na labis, di ba, itong si Herodes, iniisip niya, di ba, yung pangako niya doon sa mga mayayaman sa Galilea, doon sa mga tao na mga pinuno ng hukbo, doon sa mga panauhin niyang pandangal, inisip niya yung kanyang face na mapapahiya siya, pero nalungkot siya. Di ba, nung hiningi yung ulo ni John. At minsan, takot tayong mapahiya. Minsan, mas mahalaga, di ba, yung opinion ng iba. Minsan, takot tayong magsabi sa ibang tao, di ba? Kung ano yung pinaniniwalaan natin. Mas pinipili nating manahimik, pinipili nating maki-compromise, mas pinipili nating magkasala. Diba? Kaysa manindigan kung ano po yung tama. At ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay huwag nating pahintulutang mangyari. Huwag nating pahintulutang manguna sa atin yung mga bagay po na ito na katulad, diba, ng ginawa nitong si Herodias, nitong si Herod, diba, nanguna sa kanila yung mga bagay po na ito. Dahil yung mga bagay na ito, kung mangunguna ito sa atin pong mga sarili, yung character ng dalawang tao po na ito, hindi tayo makakasunod sa Lord. Hindi tayo makakagawa ng nais po ng Lord. Pinaalalahanan tayo sa Kawikaan, Proverbs 29:25. Sabi niya, huwag mong ikabahalang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh at mapanatag ka. Ang tunay na alagad ni Kristo, mga kapatid, ay dapat handang manindigan para sa katuwiran, kahit anuman yung kapalit. Kung sinasabi natin tayo po ay tagasunod ni Kristo, huwag tayong matakot na manindigan. Marami ang mga kapatid na nagdaan sa iglesia po na ito that they don't want to stand, di ba, sa kanilang mga employer. Kasi yun naman talagang kalaban ng karamihan. Diba? They cannot stand kung ano yung kanilang faith sa kanila pong mga trabaho. And you know the story of John, like John. John was willing to die. Diba? Rather than to compromise kung ano yung katotohanan. At nawa, yung buhay po ni John the Baptist, mga kapatid, na kahit yung kaakibat nito, yung pagiging matuwid niya, pagiging righteous ng tao nito, kaakibat nito ay kamatayan niya, mga kapatid, hindi siya nag-compromise. It is better to suffer, mga kapatid, for righteousness than to compromise and lose our souls. Mas maganda na maghirap na lang tayo. Di ba? Mas maganda na mapahiya tayo. Mas maganda na lang na imak tayo because we experience these things. Hindi madali ang paglakad, hindi madali ang manindigan. Mga kapatid, sa katotohanan, hindi madaling manindigan kung ano yung tama. Pero, it's better to suffer rather than to compromise our faith. At harap tayo sa Panginoon. Tatanungin niya tayo, what did you do? Diba? Sa atin. Why did you compromise? Diba? You have the choice, mga kapatid. Meron tayong choices sa buhay. At napakaganda na lagi natin piliin ang Diyos. Kasi wala tayong nakita kahit buklatin natin from page 1 hanggang sa last ng scripture kung may pinabayaan ang Diyos na kahit isa. Kahit sabihin natin, example natin si Job, never, di ba, na pinabayaan ng Job. Na-experience ni Job, yung pinaka-worst siguro na ma-experience ng isang tao sa kanyang buhay. But God, di ba, lift him up. Ang hindi mangiiwan sa Diyos, mga kapatid, God will always there for him. But people
will always intend to live the Lord sa kanila pong mga buhay. Lagi-lagi nilang iniiwanan ang Lord. Lagi-laging ang tao gustong iwan ang Lord. At yung bagay po na ito, yung kwento po na ito, nawa, magbibigay sa atin ng encouragement sa atin pong paglakad bilang mga mananampalataya. May mga kasalanan ba tayong kailangang pagsisihan? Di ba? Bago ito humantong sa mas malaking kapamakan. O do we allow fear or yung mga ibang tao, di ba, na mas namumuna sa atin, sa ating decision making, or sa ating paglakad bilang mga mananampalataya, or yung mga choices natin, do we allow others, di ba, na sila yung magdidesisyon para sa atin? Or sila yung pipili para sa atin? Mga kapatid, are we willing to stand firm? Are we willing to stand for truth? Na kahit na anong kapalit. Willing po ba tayo? Because if we are not willing, mga kapatid, I encourage you tonight na maging willing tayo. Kasi yung katuwiran ng Lord, mga kapatid, kung maninindigan tayo dito, hindi tayo pababayaan ng Lord. Nawala yung buhay ni John. But as of today, John gives us encouragement. The life of John give us encouragement, mga kapatid, na ang Kristo, Misaya sa atin pong buhay, ay darating na magmuli. Magbibigay sa atin, mga kapatid, ng kapayapaan, nagbigay sa atin ng salvation, and always, di ba, inviting people na pupunta po sa Kanya. And as abang nag-aaral po ako, napunta ako dito sa libro ng Kawikaan. And I read a chapter na nagbibigay ng advice sa kanyang mga anak. Yung payo ng magulang sa isang anak. And we know that we are all children of God. And I wanted to share this, mga kapatid. Medyo mahaba-haba siya. Hanggang verse 27 siya. So, because I wanted to encourage each and everyone, mga kapatid, sa bagay po na ito, like, if we can, di ba, if we can imagine na ang ating Diyos Ama ay sinasabi sa atin, ina-advise sa atin. Probably, iba sa atin hindi na nakapag-sit to their father, di ba, or walang pagkakataon na naupo kayo sa inyong mga magulang or mga tatay na nagbibigay ng advice. Sa atin, bihira yung ganun na uupo yung tatay mo and then he will give advice to you. Diba? Bihira yon. I don't know kung naranasan nyo, pero minsan palo yung advice ng mga magulang sa atin. At ito ay napakagandang payo na nawa ay magbibigay po sa atin ng encouragement sa gabing ito. Dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama. Sa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuruan, huwag mong isantabi. Noong ako ay bata pa, nasa kupkup pa ni ama. Batang-bata, walang malay, tanging anak nga nina. Itinuro niya sa akin at kanyang sinabi, sa aking mga aral, buong puso kang manangan. Sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuran. Ang pangunawa at karunungan sikaping makamtan. Huwag mo itong pabayaan at ikay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwan at ikay kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Ito'y pinilit mong mata mo kahit gaano kamahal. Karunungay pahalagahan at ikay kanyang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda, anong inam, at putong ng kaluwalhatian sa iyong katauhan. Makinig ka, aking anak.
payo ko ay tanggapin. Lalawig ang iyong buhay. Maraming taon ang bibilangin. Ika'y pinatnubayan ko sa daan ng karunungan. Itunuro ko sa iyo ang daan ng katuwiran. Hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang. Magmabilis man ng lakad ay hindi ka mabubuwal. Panghawakan mo nga ito at huwag pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya'y iyong buhay. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama huwag mo ngang tutularan. Kasama ay iwasan mo, ni huwag lalapitan, bagkus nga ay talikuran mo. Tuntunin ang tamang daan. Sila'y hindi makatulog kapag di na nakagawa ng masama at hindi matahimik kapag nasa'y di nagawa. Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan. Ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Ngunit ang daan ng matuwid parang bukang liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masama'y pusikit na kadiliman, ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay. Nagbibigay kalusugat, kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng palayo sa lahat ng kasamaan. Nawa mga kapatid, meron po tayong natutunan sa kwento ni John bilang tao na nanindigan sa negativity, di ba, ng compromising, sa pagsunod sa layaw, di ba, ng katawan, sa kapusukan ng mundo muna. Na ito nawa ang kwento sa totoong pangyayari na kinasihan po ng banal na Espiritu sa buhay po ni John ay magbigay sa atin ng encouragement at italaga ang ating mga sarili sa pamumuhay para kay Kristo. Ano man ang kapalit nito. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for your encouragement. Thank you, Lord, na patuloy mo po kaming ini-encourage sa kabila, Panginoon, ng amin pong maraming kahinaan. Patawad naman sa lahat ng amin pong mga kasalanan. Salamat po, Lord, na ang aming Panginoong Jesucristo ay lagi mong ibinibigay sa amin, ipinapaalala sa amin ang kanyang ginawa, O God, sa cross ng Kalbaryo. Nawa ang mga salitang ito na amin pong naaral, na amin pong napakinggan, ay magbibigay po sa amin ng kalakasan na magpatuloy, Panginoon, na maglingkod po sa inyo. Ibigay ang aming sarili, italaga ang aming sarili sa paglilingkod po sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo po yung papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen.